Magandang araw, SDO Cabanatuan. Welcome po sa ating Edu Kwentuhan series. At ngayon, sa series natin ngayon, syempre ang ating topic is the ECOD Vision, a special education dialogues on learning and development experiences featuring Filipino young leaders take on Japanese practices. At syempre, para masabing realistic yung ating magiging discussion ngayon. At syempre para alam natin na justifiable yung ating magiging discussion ay mapalad tayo ngayon dahil pinaunlakan tayo ng ating planning officer, Sir Mark Kevin Vidar, na naka-experience ng isang what do you call this? 3 weeks ba to, sir? Yes, a 3-week learning and development experience. Sa Hiroshima, Japan. Yes, Ate Mabel. So, our guest co-host ba tawag natin dyan, Sir Kevin? Yes, so I'll be your co-host this morning, Ayan. Ate Mabel, for this special Edu Kwentuhan Edu Kwentuhan podcast series. Oh, wow. Okay? Talagang hinighlight natin yung podcast series Yes. para naman sumabay tayo Doon sa sa- pagbabago. Ayan. Yeah. So thank you very much, Ate Mabel. And of course, gusto kong batiin yung ating mga viewers na nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung ating mga teachers and learners. If they are Yes. watching, ay congratulations dahil naitagpos po natin ang unang 2 linggo ng pasukan ngayong taong panuruang ito, 2023-2024. At so far, At so far, smooth yes, ang definitely. takbo ng opening ng classes natin. Tama. Ayan. Of course, salamat sa mga administrador natin, from our top management, led by our SDS, Schools Division Superintendent, Madam Catalina Paes, our ASDS, Dr. Enrique Angeles. Siyempre, ang and- ating dalawang chiefs, siyempre, Dr. Wilfredo Season for SGOD and Dr. Priscilla Sanchez for the CIT. Yes, so yan. So, Sir Kevin, just to give an idea para sa mga nanonood natin, ano ba itong ginagawa ng SDO Cabanatuan City? May bago sa SDO Cabanatuan City. So, what is the purpose of this podcast session? Its relevance sa ating mga manonood. Well, thank you very much for that question, Ate Mabel. Napakaganda ng tanong na yan because this is actually an application of learning and development experience. At kung magtataka kayo, ano ba yung ibig sabihin ng learning and development experience? These are our, what we call the Training. trainings and seminars that we have attended, and it's actually an application of learning and development na hindi lang basta syempre yung talagang naka-experience ng seminar ang makaka-experience ng napagdaanan namin, but also our viewers and most of all our teachers Yes. na talaga namang dapat ay they are exposed of the trends, updates at mga pagbabago dito sa ating kagawaran. So ako po ay nabiyayaan at nabigyan ng pagkakataon. You just shared them, di ba parang nawala ang Sir Kevin namin sa ilang linggo. Ayan. Yes. So, kindly share, ano ba itong programa na kinapuntahan mo, Yes. nasalihan mo, at kung bakit ka nakarating sa Japan na all expenses paid. Sir Ayan, Kevin. it's actually an 18-day training that we have attended in Hiroshima, Japan. It's actually a benchmarking activity that initiated by JICA Philippines. What So, is JICA? JICA is the Japan International Cooperation Agency na kanilang layunin is of course to really help developing countries like the Philippines na at sa iba't ibang aspeto ng pamamahala. At dito nga dito tayo ay tumuon sa education administration at makita po ng mga kabataang leader at the same time na mga nasa DepEd, Department of Education ng Pilipinas, ang mga best practices mayroon ng Japan. And hindi naman agad-agad sinasabi natin na gagayahin natin yung best practice. I-share lang natin. Yes, Diba? definitely. At para kung may maganda, pwede nating gayahin. Yes. I-adopt. At so hindi natin kaya, baka pwede naman sa mga Okay. susunod na panahon na kapag ready na tayo. Unti-unti, may Yes. progress. Hindi naman lagi naman na abrupt, di ba? And at the same time, wala akong nakikitang masama. If we benchmark and if we somehow adopt certain best practices from other countries and other institutions na makikita naman. Ikaw, matanong ko lang, Sir Kevin, bakit ikaw sa SDO Cabanatuan? Ba't hindi kami? Yes, thank you very much, Ate Mabel, for Ano that ang bitter question. ng question ko, ano? Hindi marami rin nagtatanong, Ate Mabel. Oo nga. Paano ba yan? Paano ba Yes, natuklasan ng oo. ating planning officer nating Sir Kevin yung tungkol dito? It's Oo. actually memorandized by the BAROD, yung tinatawag nating Bureau of Human Resource Development Office. At unfortunately, our director in the central office, in the person of the then director Roger Masapol, sent this memorandum
to us planning officers, and that's ano po, nakita ko na qualified naman po ako sa qualification, so I tried. Sinubukan po nating mag-apply, and hindi ko po in-expect, fortunately ay napagbigyan po tayo ng ating BAROD at ng ating JICA na makapasok po dito sa 13 kabataan na nag-undergo ng learning and development experience. So sa Region 3, ilan kayo, Sir Kevin? Sa Region 3? Yun nga, Ate Maybel, ako lang pong mag-isa. Oh, wow naman! Iba talaga ang aming Sir Kevin. Nag-iisa ka. Yes po, sa So, Luzon Region ay 3. we were three Okay. participants na nakasama dito. And most of our participants came from the Visayas and the Mindanao regions. Kasi Sana- magtatak sila bakit doon? Because marami pong mga schools and schools division office ang talaga namang very intact ang kanilang partnership with JICA doon. So malamang isa sa mga reasons yun. At ito na yung panahon para at least tayo naman dito sa Luzon ang makipag-partner sa ating JICA Philippines. So simulan na natin, Sir Kevin. Tama. So, uunahin, maipapakita po kaming video. Ayan, na syempre courtesy of Sir Saturn Sensei. Yes. Ayan, isang scholar. Yes. So si Sir Saturn Sensei po, siya ay from SDO Ligao City, Albay. Okay. So yan po ay nasa Region 5. And fortunately, nabigyan po kami ng pagkakataon na ma-meet po si Sir Saturn doon po sa Hiroshima. Siya po ay beneficiary ng isa sa mga scholarship programs ng MEXT. MEXT is Ministry of Education in Japan. So, panoorin natin yung video na pinayagan naman ng Sir Saturn na i-share sa ating lahat. Panoorin po natin yung video. Ano nga ba ang typical classroom dito sa Japan? Tara, alamin natin. School education in Japan aims to build the overall character of children, focusing on 3 components. Una, solid academic ability. Pangalawa, rich humanity. At pangatlo, healthy body. Ang 3 principles na ito ang nagiging gabay ng mga guro sa pag-deliver ng kanilang mga lessons. By the way, sumusunod ang Japan sa standard classroom size, which is 40 sa elementary schools and 30 to 35 in secondary schools. Kapag nag-41 ng estudyante sa loob ng classroom, i-divide nila ito into 2 sections. In all my classroom observations, nasa 30 to 34 students lang per class ang nakita ko. Ginagawa nila ito para mabigyan ng focus ng mga guro ang mga bata sa klase. Kasi kung hindi, bilang guro, 2 uri lang ng estudyante ang pwedeng madali kong ma-recognize. Yung bida sa kwela at bida sa eskwela. Tara, pag-usapan na natin ang loob ng elementary classroom. By the way, magkaiba ang itsura ng elementary, junior high school, and senior high school. Ang 3 goals na binanggit ko kanina ay makikita mo sa kanilang classroom structuring. Kapag pumasok ka sa isang elementary classroom, tiyakong mapapahanga ka sa napaka-organized nilang system. Ang unang ang tumambad sa akin ay yung kanilang filing case na may mga lamang activity sheets at iba pang learning resources, at sa baba nito nakalagay yung kanilang mga bugs. Minsan may numbers at minsan pangalan nila ang nakalagay dito. Makikita mo rin sa likod ng classroom nila yung kanilang mga best outputs sa iba't ibang mga subjects. Selected school supplies like sharpener, tapes, sticky notes, etc. are also located sometimes sa likod or sa harap ng classroom. Both sides naman ay mga windows for proper ventilation and lighting. Sa isang elementary school na binisita namin, may separate area sila para sa lalagyan ng kanilang mga drinking bottles. Sa harap ng classroom, dun mo makikita ang chalkboard o minsan na may whiteboard. Depende sa eskwelahan. Ito'y minsan adjustable, minsan naman ay fixed. Sa gilid naman ng kanilang mga chalkboards, makikita mo ang kanilang mga bulletin boards. Dito nakalagay ang petsa, class schedule, classroom tasking, calendar, class photo, and other information. They also have the Giga School program, which means Global and Innovation Gateway for All. Para siyang technology assistant sa mga schools, which aims to digitize education in almost all schools in Japan. Part ng program ang paglalagay ng 1:1 laptop sa bawat classroom. Meron din silang projector or TV sa harap ng klase. Balikan natin yung kanilang goals in education at saan ito makikita sa kanilang classroom structure. Solid academic ability, ito ay makikita sa kanilang bulletin board display on best outputs. Rich humanity, makikita naman ito sa kanilang tasking and classroom schedules na nakadisplay din sa bulletin boards. Healthy body, makikita mo ito sa mga photos nila on club activities and sports activities. At dahil minimalist ang mga Japanese, plain white lang ang kanilang rooms. Ang kanilang mga announcement and other displays ay makikita mo na nakalagay lamang sa mga bulletin boards, either magnetic or naka-pushpin. Nung nakita ko ang mga bagay na ito, na-realize ko na ginagawa rin namin ito sa eskwelahan ko sa Pilipinas. Yun lang guys, paalam!
Wow naman, Sir Kevin. So, yung nakikita pala natin na classroom sa Japan, hindi lang siya pang pelikula. Yes. Totoo to. Ganito talaga sa Japan. Ganito talaga. So I can personally vouch na kung ano yung nakita ni Sir Saturn dun sa kanyang video reel sa Facebook, ay yun talaga po ang makikita po ninyo when you go to schools in Japan. Particularly in Hiroshima because the context is in Hiroshima, Japan. Actually, pag naisip ko yung Hiroshima, ang unang pumapasok sa isip ko, yung pagkapasama. The World War. Sorry Yun, Yes. so, hindi man ako kasing alam mo naman, di ba? Di ba, yun yung unang pumapasok sa atin na all about pagsabog. Pero, ganito pala kaganda sa Hiroshima, Japan, di ba? So, parang napaka-timing naman. Sorry parang, talaga namang timing. talaga. Dahil dun sa nilabas na DepEd Order. Yes, Yung DepEd panahon Order. ng Brigada Eskwela na inilatag yan ng ating DepEd Secretary Ma'am Sara Duterte, Vice President also. DepEd Order number 21, series of 2023. Doon tayong lahat ay nagulat sapagkat the DepEd Secretary herself, our Vice President, encouraged and enjoined our teacher to minimize the postings and some Yung other mga stuff. nakadisplay sa Unnecessary classroom. things. At natatawa nga ako dun sa ibang mga teachers natin. Maybe hindi lang naman sa SDO Cabanatuan City. Ang tawag nila is Operation Baklas. Operation Backlash. So Diba? ibig sabihin ito yung naging kumbaga version ng mga teachers. Yes. Dito sa- So, alam mo naman kung gaano ka-creative at yung ating mga teachers na they call it Operation Baklas. Kaya nga Ate Mabel, when I heard of that, talagang unang pumasok sa isip ko is wow, very timing kasi yung napanood, Yes. yung DepEd Order na inilabas po natin dito at yung napanood natin kay Sir Sensei na yan, na na-experience din naman namin, ay maganda sigurong mapag-usapan Oo. at matalakay sa ganitong klaseng venue. And at the same time, diba, encourage din yung mga teachers natin na hindi naman negative yung Operation Baklas. Diba? Hindi sa ibang country, ganun na rin naman yung setup nila. Yes. Diba? And So- siguro, to some, sa ibang mga eskwelahan din, may mga ilang mga schools na malamang pinapractice na ito na depende naman talaga sa Yes. sa mga school heads, di ba? So, parang naging bear daw kasi. Oo, naging bear this time. Oo, sanay na sanay tayo sa DepEd. Nagturo ka din. Yes, Ako din, nagturo din ako. For so long. Alam natin na yung ating gusto natin is colorful yung classroom, especially for grade school, di ba? Yes. Effort talaga. Pinagkakagastuhan talaga ng mga teachers na Sa sariling bulsa. Hindi na- Oo naman, di ba? Iba-ibang kulay. Pero ngayon, eto na. Di ba? So, based from it, ano ba yung naging ng Japan na ba't ganito sila? Siguro, dito muna tayo sa context ng Pilipinas. Meron ng research na nagsasabi talaga na naging basis din naman ng ating departamento kung bakit ganito yung ginawang desisyon. Ay mayroong mga research na nagsasabing mas nagiging focus ang mga bata kung limitado ang kanilang mga nakikita. In Japan naman siguro, walang particular na pag-aaral dito, but it just became part of their practice and culture na ganito because ang hina-highlight nila dito, ang mini-mention nila dito is the need. The need of for practicality. For practicality. Yung po tinitingnan natin. Saka minimalist talaga. Yes. And yung mga kailangan lang talaga, makita natin ang hina-highlight nila, yung mga best output ng mga bata. Diba? Yun lang talaga yung kanilang ipinapakita. Saka yung, of course, yung technology na, it's provided by their local government. And later on, malalaliman natin yung discussion about this at Enable. So, I think iba naman kasi doon yung mga TV, mga projectors. Meron na. Halos lahat ng classroom sa SDO Cabanatuan City, meron naman ng TV. Oh, Diba? it's just So, that, malapit-lapit na. yes, at least tayo dito sa Department of Education, and I think it's in general, meron na tayong mga unti-unting pagbabago at contribution sa nais nating mangyari kung gusto man nating at least kayahin or i-benchmark yung practices ng ibang mga And knowing our teachers dito sa SDO Cabanatuan City, kung ano yung mandato naman, at syempre, yung utos din sa atin ng ating SDS, go tayo dyan. Because we believe na merong magandang maidudulot. So, Sir Kevin, syempre, mapalad tayo ngayon dahil hindi lang ang Sir Kevin ang makakasama natin para mag-share ng kanilang mga naging experiences sa Hiroshima, Japan, nakama ko. So, I'll give the honor sa ating Sir Kevin na ipakilala ang kanyang mga magagaling na kasama din sa Japan. Pero this time, pag bumati sila, Sir Kevin, gusto kong marinig yung bati nila doon. Kasi ang lalayo.
Oo. ng pinanggalingan nitong mga kasama natin ngayon. So, pabatiin natin sila sa kanilang dialect. Yes. So, Sobrang it's ang sarap pakinggan nun eh. tama. So, it's a privilege, sa akin, para sa akin na muli pong makasama at mai-introduce sa inyo, maipakilala sa inyo ang aking ilan sa mga nakasama po sa 18-day JICA Knowledge Co-Creations Program, Education Administration. Ayan. Young Leaders from August 10 to, from July 10 to July 29, 2023. So let me start with the Master Teacher 2 of Santo Tomas National High School from SDO Davao del Norte Region 11, Davao Region. Please welcome Dr. Wendy C. Cagadas. Doc Wendy. Madayao, greetings from Davao region, particularly here in Division of Davao del Norte. Thank you so much. Mama Wens kung tawagin Mama natin. Wens ba? Young leaders eh. Ba't umama ka dyan? Diba? Okay, let's Kasi siya yung talaga namang namin dyan, napakalalim ng wisdom nitong Ma'am Wendy natin na to, kaya talaga. Parang pamilya na kasi kami dun eh. Pinakamaganda. Oh, yan. That's Sige. it. Agree. Ayan. And of course, thank you Ate Mama Wens. So we go to the Project Development Officer 2 of Disaster Risk Reduction Management of the same division, SDO Davao del Norte Region 11, Davao Region, Miss Mary Christine C. Sagot. Ma'am Tin, kumusta? Yes, I'm good. Madayao, Davao, and Madayao sa ating lahat. I'm so glad to be here. Good morning, good day to all of you. And we're so much excited kasi parang ngayon lang kami ulit nagkita-kita Oo nga. after that 18-day training. Yan na-miss ko itong mga kapatid ko na to. Medyo nag-goosebumps ako ngayon. And of course, our next participant of the na makakasama natin this morning is the Master Teacher 2 of Mlang National High School from SDO Cotabato Province, Region 12, SOC Sergeant Miss Chanel J.P. Paracha, our batch representative. Ma'am Chanel, kumusta na ang buhay-buhay? Hello, Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Sa local dialect mo daw, how are you going to greet us here in Cabanatuan City? Maayong adlaw sa inyong tanan. Salamat gid sa inyong invitation sa akin. Maayong aga. Maraming salamat din po, Ma'am Chanel, Ma'am Wendy, and Ma'am Tin. Yan. So, Ma'am Wendy, Ma'am Tin, at saka si Ma'am Chanel. All girls! All girls. Teka, hindi na, may mga kasama ka ng mga lalaki. Yes, meron po. No? Just so happen na mas mataas ang porsyento po ng mga kababaihan na papasok po dito sa ating program. Papanungan natin sila, Sir Kevin. So, what's one interesting or memorable experience you had during the Knowledge Co-Creation Program in Hiroshima, Japan? Sino unahin natin, Sir Kevin? Well, sino gusto unang sumagot sa inyo po, mga ma'ams? Ay, sige, kay Ma'am Wendy muna, kay Mama Wens mo natin unahin. Hindi ko tawag Mama Wens, baka mas matanda ako eh. Sige po. Actually po, itong Knowledge Co-Creation Program na ipinagkaloob po sa amin ng JICA, of course, in partnership with the Hiroshima University, actually provided us wonderful opportunities for professional training and cultural exchange. And there's a lot, marami po, but to capsulize interesting and memorable experiences during the program is siguro po yung opportunity to engage with the Japanese community, learn from their education, especially how they provide education to our learners with special needs. Then also the culture and how the nature meets the future. And of course, what the history could teach us about peace through the Hiroshima Peace Memorial Park. Yun po. Wow. As I told you, di ba? Oo nga. Pang beauty queen ang Pang-beauty queen sagutan. talaga ang sagutan natin ngayon. Ayan. So, si Ma'am Tin. Si Ma'am Tin is the Project Development Officer. PDO. Tapos, of the- Disaster Risk and Reduction Management. So, hindi lang to teachers. Yes. O, di ba? Parang, pero di ba, Ma'am Tin, ano po ang inyong memorable experience? Okay, well, actually, mahirap siyang sagutin in the sense na every day, since day one, memorable ang experience namin doon.
Naku, More. nakakaingit naman yan na everyday. Totoo, as in, since day one talaga, hanggang makauwi kami ng Pilipinas. Pero siguro if I have to choose, maybe the school immersion that we did, no, the forest kindergarten, yung pag-observe namin sa school lunch, yung actual na makikita mo yung mga dati nakikita mo lang sa mga videos on YouTube, and actual na-experience namin eating with the kids, lahat ng, actually the school immersion program, para sa akin yun yung isa na talagang marami akong natutunan, and amazed na amazed ako na regarding COVID, hindi sila ganun ka. Sir Kevin, discipline. Yes. Diba? Kanina kay Ma'am Wendy is yung talagang, di ba, yung sabi nga niya, wonderful talaga. Kay Ma'am Tin is, sabi niya, yung discipline. Disiplina. Kinakabahan ako. Kay Ma'am, ano kaya naman yung... Kay Ma'am Chanel. Ma'am Chanel. Let's hear it from Ma'am Chanel. Yes. Marami din akong special experience, no, sa Japan. So, tunay na, di ba, merong kumalat na viral videos yung mga bata sa Japan na at the very yung young age nila ay tinuturuan silang maglinis. Di ba? So, tunay yun. Totoo siya, Ate Mabel, Oo. because I personally witnessed that together with them na talaga namang lahat, walang natitirang bata na hindi gumagalaw during lunch and after their classes. Classes. Oh, yes. So, yan sa mga, I think may mga magulang din na nanonood sa atin ngayon. Ayan, di ba? So, siguro naman, pero medyo wake up call din sa kanila na itong paglilinis, hindi nga naman abusive tingnan. Mm. So, maybe siguro nasa And way din. Ako kasi ang take ko dyan, it's dito kasi lagi kong sinasabi bago ko makalimutan. Ewan ko kung agree tong mga kasama natin dito na Japanese people are motivated not by any other institutional forces like laws or ordinances or any other things na nagmamandate sa kanila, but this has become their part of their life, way of their life, kultura, at practices na nila na talaga namang ginagawa na nila ever since immemorial. At sa kapag gano'n, di ba, hindi lang yung ginawa mo ngayon, bukas, di ba, practice. Constant practice to. Nagsisimula din ito sa mga bahay. Yan, napakaganda po ng kasagutan ng ating mga nakasama. Parang nasa tayo, pageant. Yes. At
You know, talaga naman I couldn't agree more sa mga nabanggit po ng ating mga kasamahan. Every day, lalo na yung sagot ni Ma'am T that every day is really memorable sa bawat isa sa amin. And our next question to them would be, actually para nasagot na rin nila to, no? Pero let's be more specific this time, no? Could you highlight a specific practice, no, of Japan's education system that you found particularly interesting or unique this time? So probably we might ask Ma'am, Ma'am Wenz. So it's about the education. Bilang isang nanay din, malapit sa puso ko yung mga kinder. So siguro for the kindergarten, it's the Forest Kindergarten na na-mention din ni Miss Dean kanina. Yung educational approach nila that prioritizes outdoor learning and nature immersion for young children. At ang saya-saya lang tingnan ng mga bata that they learn and play, have fun in natural environments, the forest, wooded areas, at talagang hands-on po sila. Hinahawakan nila yung mga alaga nila, mga manok at iba pang mga hayop. And kasi po ito yung nature-based curriculum that is designed to promote environmental awareness, curiosity, and connection to nature. Kasi nga naman po, itong mga kapatid nating mga Hapon ay talagang close to nature. We have really seen how they preserve their natural resources, their environment, kahit na masyadong highly urbanized, industrialized, and advanced ang kanilang bansa. Ganito na kaganda yung lugar nila, di ba? Pero yung sinabi sa atin is nature-centered curriculum. Yes. Tama ba? Yun ba yung ating take doon kay Ma'am Wendy? Well, at the same time siguro, no, kung napansin niyo po mga kapatid ko dyan na kasama natin this afternoon, is ang napansin ko doon talaga namang, well, ang nakakatuwa dito, ang kindergarten sa kanila is not mandatory. Yun. Oh, hindi mandatory ang Yes, ang kindergarten. Pwede na silang mag-diretso agad sa elementary if they want. So, no? And at the same time, yung kanilang competencies na talagang ibinibuild sa kindergarten curriculum ay nakasentro talaga sa skills, psychomotor skills. So, hindi Kaya puro sila... laro ang mga bata. Oo, so parang ang thinking kasi natin, sorry naman po, pero parang pag nasa kinder ka, dapat yung anak mo nakakasulat. Di ba? Nakakabasa. Di ba ganun yung thinking natin eh? Pero isa kanila, hindi pala. Hindi. Actually, Ganun. talaga namang pag pinadala mo dito yung anak mo, talagang sisigurado mo na dapat they are learn how to be independent. So, Yun dito. Yung unang pasok ng mga bata pa na is yung ini-enjoy lang nila. Yun nga. Isa yun sa factor siguro na ini-enjoy lang muna yung pagpasok sa school. Yes. Hindi agad bombarded ng mga activities. Yes. Tama ka. And let's hear it now from Ma'am Chanel. Ma'am Chanel. Yes po. Okay na ba yung audio ko, sir? Yes, ma'am. Ayan. All right. So, when we visited to the school of Matsuga Junior High School, we have observed that the classes start the same way. Each teacher start the classes the same way. So, at least for good 2 minutes, the teacher is ready inside the classroom, and within these 2 minutes, the students start to calm down. They begin to be quiet and silent, and then these students are already in their proper seats. Then after checking the attendance, they quietly wait for the bell. So talagang makikita mo na ang mga estudyante ay ready na for their next subject. Talagang naka-sit up straight and they're just waiting for the bell. And as soon as the bell sounds, they sit up straight and they close their eyes for 40 seconds. So talagang na-amaze ako sa practice na ito, yung parang pre-class ritual nila, and which I also use in my own class. Ngayong school year, talagang napansin ko parang effective. Kasi ano daw ang purpose nitong 40-second closing of eyes? This can help the students prepare themselves for the transition from the previous subject to the next subject. So parang, kumbaga, their minds are also prepared. Not only physically, they're also prepared mentally. So nagre-relax sila for 40 seconds. And then afterwards, after nitong 40 seconds, they all stand, and may leader of the day sila, and then they bow together with the teacher.
So, talagang naantig yung puso ko na parang na ano na talaga nila, na-internalize nila yung system. So, ito yung something practice na very simple na talagang madaling kopyahin. Kaya kinopya ko na lang sa klase ko. So far okay yung responses ng mga students. Parang gusto kong i-adapt yun. Kung magtuturo ulit ako, parang gusto kong i-adapt yun. Na 40 seconds lang na Pipikit lang sila. pipikit lang ng pipikit yung mata, di ba? Parang marerelaxin yung bata. Then, at the same time, nare-ready nga sila doon sa susunod na subject. And so, Sir Kevin, nakita natin si Ma'am Tien, di ba? Saka si, ay, mali ako. Wala, mamamali ako palagi. Wait lang. So, narinig na natin si Ma'am Wendy at saka si Ma'am Chanel. Yes. Okay. Both sa teaching side siguro sila, di ba? This time, makapakinggan natin naman yung sa Operation side. operation side naman. So, let's have Ma'am Tien. Kasi ang usapan natin is about Disaster Risk and Reduction Management Office, di ba? Sa Pilipinas, ini-intensify natin yung resilience natin, di ba? Yes. Resilience. Resilience, di ba? At the same time, disaster preparedness. Ayun, di ba? Active ulit siya. So, Ma'am Tin, sa Japan ba, meron ka bang napansin na kakaiba sa ginagawa nila? Actually, when I asked them, it depends on kung saan kang prefecture nandoon. But in the case of Hiroshima kasi, one of their major hazards is yung landslide. So they are prepared for landslide. Even the forest kindergarten, when I asked them, they do landslide drills and other multi-hazard drills throughout the year. So as early as kindergarten, nagpe-prepare na yung mga bata doon. And as to capacities naman, malaking bagay yung disiplina talaga. I think I mentioned earlier that they are banking on the discipline of their people. And malaking tulong yun when it comes to disasters. One of our professor shared also that kapag meron ng mga advisories, automatic na they move to the evacuation centers and they do not even wait na bigyan sila ng relief goods or to be forced evacuated before pa sila pumunta sa evacuation area. So, doon pa lang makikita natin o malalaman natin na kung gaano sila kadisiplinado no, in terms disaster preparedness nila. So, yun, I hope din ganun sa Pilipinas no, that as young as kindergarten, prepared na ang mga bata and they understand. They are able also to tell kung safe pa ba o hindi ang isang lugar. Kasi kagaya dun sa forest kindergarten, kasi prone to injuries yung mga bata dun sa paglalaro within the forest and they are given the chance to hold yung mga bagay na matutulis, ganun, yung mga carpentry, mga items. So, yun ang sabi ni teacher is they are developing their children na maging self-reliant. They know when it is nga na good yan at hindi for them to be safe. So, yun, discipline talaga. So, disiplina ang kailangan natin. Napapabuntuhin na nga tayo pag narinig natin yung disiplina. Kasi medyo... Kasi when we talk about discipline, Oo, eh. parang it's, sabi natin, values-based siya eh. Pag So, iisip mo kasi, ang daling sabihin. pero actually, hindi naman talaga ang disiplina nagsisimula lagi sa bahay yan eh. No? Oo, okay. So, kumbaga kung maliit na parte lang ang pwedeng gawin ng mga kaguruan natin na mag-start pa lang sa kinder. Kasi dapat sa bahay pa lang dapat na ituturo Oo. na yung ganyang klaseng And especially, di ba, alam naman natin na ang laki-laki ng impact ng teachers. Di ba? Imagine, di ba? Kahit na sabihin ng nanay na, wag. Pero pag sinabi ng teacher, masusunod yung bata sa teacher. Tama ba? Masusunod yung bata sa teacher. Kaya, ang laki ng role na ginagampanan ng ating mga teachers. Ikaw, Sir Kevin, baka meron ka din na gusto i-share. Actually kasi ang napansin ko talaga dito in relation to actually parang to the next question na din. Yung isa sa mga napansin ko is yung when it comes still to teachers training and learning and development. Mapansin kasi natin sa kanila package deal yung kanilang mga training. Regardless kung wala nang needs assessment. Teka lang, linawin mo yan. Package deal. Package deal. Anong package yan? Anong package Pinag-usapan natin yan? yan. We were asking about different sets of assessment sa mga guro. Meron ba tayong needs analysis na ibinibigay sa kanila para malaman anong intervention yung pwedeng ibigay sa mga kaguruan natin?
Yun yung talagang tanong namin. Pero parang hindi kami nagtatagpo noong pong mga senseis or teachers na sumasagot sa amin. Then later on, nung nagkatagpo-tagpo kami na doon pala sa Japan, ay hindi na ina-assess at kung sino lang yung may needs assessment, sila lang ang bibigyan. Automatic, when you are considered a newbie teacher, meron ka talagang module, meron kang package na seminar, whether you like it or not, or kailangan mo pa to o hindi, you have to undergo that set of training and module. At kung ikaw ay medyo medyo matagal-tagal ka na, so meron din sa kanilang package for them. So, continuous. Continuous. And then, at wala kang choice. Kaya alam mo na yan, kaya hindi you have to. Tapos, I don't know if you would agree. Ano, pwede kayong mag-bat in, mga moms natin dyan. Diba, parang medyo tedious yung proseso ng training nila. Kung sa atin, di ba, ang saya-saya natin, pag nagte-training tayo, may isang damakmak na kape, pagkain. Sa kanila, I don't know if you would agree. Kung nakita nyo din, na sa kanila, pag nag-training sila, talagang may libro dyan, may nagsasalita dyan, at nagko-computer ka dyan, focus sila at walang kwentuhan, walang workshop, makikinig ka lang talaga. So, parang right now, ang nangyayari kasi sa atin, please correct me if I'm wrong. Yes. Diba? Depende kung anong subjects or kung ano yung needs. Yun lang ang tatawagin. Tama. At yun lang ang bibigyan ng... Oh. Saka kung minsan kasi, ang isa pang nakikita kong nagiging problem natin kung minsan, nagkakaroon ng redundancy. Like for example, puro laging si master teacher na lang ang nabibigyan ng training. Nagkukulang tayo sa echoing o yung sa kagaya nito, application of learning and development. I don't know if you would agree. Any comment from our guests? Yes. Yung mga... si Ma'am Wendy. Yeah. Ma'am Wendy, anong comment mo doon sa sinabi ni Sir Kevin? During the training, we had a chance na makipag-usap, to raise questions dun po sa kanilang mga parang Department of Education na mga officials nila. At isa sa mga unique din doon ay yung training na ibinibigay nila doon sa mga teachers from maternity leave. So bago sila babalik sa kanilang mga kanya-kanyang station ay binibigyan pa sila ng training. Kasi mas matagal naman din kasi yung period ng maternity leave nila, umaabot ng hanggang 3 taon. So siguro sa loob ng hanggang 3 taon, kailangan din ni teacher ng siguro retooling para mas ma-prepare siya sa pagbabalik turo niya. Thank you, Ma'am Wendy. Ang gusto ko sanang marinig din, balik tayo ulit sa curriculum and instruction. Malamang dito nakatutok din, Ma'am Mabel, Ate Mabel, yung ating mga kasamang nanonood ngayon. Gusto nating malaman, Ma'am Chanel, coming from the perspective of a master teacher as well, yung delivery of instruction. Tedious ba, Ma'am Chanel, yung lesson planning at yung delivery of instruction? Sa tingin mo ba ay stressed ang mga teachers in terms of preparation of instructional materials? Puputulin ko muna, kinakabahan ako. Baka pagkatapos sumagot ni Ma'am Chanel, marami na mag-apply na teacher sa Japan. Ang dami na natin naririnig, nakikita, napapanood na reels ng mga video doon sa FB, di ba, na encourage na magturo sa Japan. Brain di ba? Ma'am Chanel, Ma'am ano Chanel, ba? what's your take on that? In terms of their lesson planning, of course, simplified yung pag-prepare ng mga teachers kasi nga centralized na yung mga materials and also yung kanilang textbooks para sa mga bata ay kumbaga congruent siya or designed siya together with the material that is being used by the teacher. So, ang ginagawa na ng teacher ay parang talagang facilitation nila. Lahat ng doon na. And meron sila mga tawag na log. May log din sila. Pero keywords lang. Keywords na nakalagay sa log. And sa elementary naman, yung ginagamit ng teacher, may monthly sila na schedule. Then, naka-indicate lang doon kung anong page na ng book. Then, the principal, vice principal, and their coordinator checks their logs weekly. So, may remarks doon. Pero hindi naman ito sinasabi natin na mas maganda ang buhay ng teacher sa Japan. In fact, ang teacher sa Japan ang may mataas na tawag nito yung longer time nila sa trabaho, up to 11 hours. Kasi mas marami yung kanilang time for preparing or
feedbacking sa mga students. Bawat isa kasi ng mga students doon ay may kanya-kanyang notebook. Sinusulatan yung teacher every day. Kunwari may na-miss na assignment yung bata, sinusulatan niya din ang parents. So aside from that, the teacher is also dealing with the parents. So tinatawagan sila from time to time. So happy ang attention ni teacher. But in terms of curriculum, I think na ang nagustuhan ko doon ay talagang well provided sa teacher ng mga gamit, ng mga curriculum materials, and also yung lesson planning niya ay simplified. Yung pinaka-gustuhan ko to. Yes. Simplified. Pero nabanggit po ni Ma'am Chanel yung tungkol sa hindi porkit nasa Japan ka at teacher ka sa Japan, eh maganda na yung Maganda. pinagdadaanan. In fact, may nabanggit din yung isa sa mga ating senseis that mataas din ang percentage, medyo alarming, ng mga teachers. Merong mataas ang percentage, suicide percentage attempts from, actually, nako-commit din talaga, Oo. ng mga guro doon. Actually, yung medyo na-bother ako, ano ba yung pwedeng, ano ba yung ginagawa ng mga Hapon when it comes to this kind of happenings or circumstances na pinagdadaanan ng mga kaguruan. Ma'am Tim, have you captured yung naging sagot po ng ating mga senseis doon sa mataas na suicide commissions ng mga kaguruan sa Japan? Suicide right? Yes, oo, yes. Suicide yun. Baka malap. Di ba may nabanggit sa atin yung mga senseis natin doon that mataas ang suicide rate ng mga guru mismo. Tama ba ako ng intindi? At may nabanggit na nasagot ba yon ng ating mga sensei? Yes, relatively high. Merong cases, yes, because they consider teaching as parang mahirap na job. Kaya nga, konti lang yung mga Japanese na gustong maging teacher kasi stressful nga daw. Pero before I also continue, kasi suicide is a very sensitive topic. So to anyone who's watching this and hearing this, if you're feeling something or if you're triggered in any way, please don't be afraid to seek support. So ayun, so depende din naman kasi yan. We cannot also say na we cannot truly compare no kung alin ba talaga ang mas stressful kasi unang-una iba tayo ng nakasanayan when it comes to workloads. So siguro sa mga Japanese dahil based on my observation parang mas doon sila kung saan yung mas simple, yung mas less complicated ng mga bagay. Kaya siguro Thank you, Ma'am Tin. Siguro kung minsan tama yon, nabanggit mo Ate Maybel na maraming mga posts and reels, videos na kumakalat na ini-invite yung mga Pilipino to work Yes. as a teacher in Japan. Pero medyo siguro tingin natin, syempre lagi namang romanticize yung mga ganyang klaseng videos. Pero magkakaroon ka pa rin ng culture shock. In our case, talagang full pack experience because we know na we will come back here. Diba? Pero pag nandun ka na, ang isa siguro makikita nating difference is yung kultura ng mga Pilipino at mga Hapon. Mas masaya kasi ang mga Pilipino. Ay, likas na masayahin ng mga Pilipino, di ba? May ganung pag-aaral sa kultura na ang mga Pilipino talaga kahit nasa mga simpleng bagay, Oo. nagagawa natin ng paraan na tumawa pa rin. Tumawa. Kahit na down pa yan, di ba? Alam natin yan, tatawa at ngingiti ang mga Pilipino. But in the case of Japan, pagka nga lumalabas po kami sa hapon after ng aming training, kita natin na walang mga Japanese people, particularly in Hiroshima, na nandun sa labas, bumibili ng ulam, naglalakad, naglilibot, wala kang makikita ganun sa mga households. So, yun. Napapasarap po yung ating usapan, pero yun nga, medyo limitado yung ating oras. So, Sir Kevin, yung ibibigay natin na huling tanong para sa inyo. Yes. I think this is the most important part, Yung if you could share one piece of advice or message to fellow educators and those who are watching us right now, what would it be in relation to our topic this morning?
So let's ask first, Ma'am Wendy. Ayan po. During our school visits at yung mga lectures natin sa training, our engagement with the teachers, the education leaders from kindergarten to the university level po, talagang evident po talaga yung important role ng education kasi nga po education is key enabler ng tinatawag nating attaining sustainable development. And sa Japan's education system reflects the country's commitment sa peace, discipline, technological advancement, at tsaka environmental preservation. I was so in love with Japan. Great part of me was left in Japan, but I thank the experience in Japan because I became more passionate educator. At gusto ko lamang pong i-share, let's remember the word ripple. Yan, initiating positive change or action po, kahit munting mabuting bagay lang, simple but meaningful action could have a cascading impact and it could make a change, the kind of better change that we want to see in our education system. After the training po, may mga plano po tayong nakalatag. Ako po ay, I'm praying for the success of yung ilo-launch ko po na program, the Launch of Hope program po para sa ating selected IP school in our division at dalangin ko po na marami pong may mabubuting puso na susuporta sa ating programa. I'm planning to have public and private partnership for this project and also planning to have cultural exchange in our region and gusto ko pong mag-cultural exchange kami ng region ni Miss Chanel sa Cotabato and I think mga munting bagay na one at a time we can contribute to a better change to our education system po. Tinandaan ko yan na mga maliit na bagay pero may malaking Yes. impact. Oo. Doon magsisimula ang lahat. It's like a ripple effect Yeah. diba, sa tubig. How about message from our Mary Christine Sagot, Ma'am Tin? So, ika nga, knowledge is both power and responsibility. So, it is our responsibility to increase our knowledge for self-development, but most importantly, to use that knowledge to build people up. So, ayan, don't be afraid to put yourself out there for opportunities to grow and to have more to offer in our community and to the people around us. And as I always say, do everything with love and all the blessings will follow. So if you are passionate about something, don't be afraid to pursue that and continue to be diligent. Ano ba yan? Okay, I will repeat that part. So like I always say, do everything with love and all the blessings will follow. So if you are passionate about something, don't be afraid to pursue that. Continue to be diligent and have that attitude of gratitude all the time. So to all the fellow educators na mga kasamahan namin dito sa DepEd, continue sharing knowledge to help build people up and to have more young leaders who can help us improve our country to be better. Thank you very much, candidate number. Para tayo mga nasa beauty pageant talaga yan. Sir Actually, Kevin, medyo ayan. teary-eyed nga ako habang eh. nagsasagot sila ng kanilang mga mga responses sa ating mga katanungan. So, let's hear it from our batch representative, Ma'am Chanel. Dearest fellow educators, let us accept the challenge that transcends the walls of our institutions. This is the challenge that echoes beyond and within the core tenets of the sustainable development goals. We wanted to achieve this aim to ensure inclusive and equitable quality education
and to promote lifelong learning opportunities for all. And this is encapsulated in Education 2030. So Japan is indeed living in the future. Baka sasabihin natin parang too good to be true and parang too ideal yung mga na-share namin. Pero little by little, sabi nga ni Mami Wen, the ripple effect. In small ways we can do, gawin natin in the classroom basis and malay natin, dadami tayo ng mga active teachers. So let's select what is best and what is applicable in our context. And as we have our school year 2023-2024, let us embark on the journey of this forthcoming school year. Actually, nag-start na. So let our curriculum transcend more than the lessons and let them be transformative experiences and let our efforts surpass routine. So hindi lang puro routine, no, yung ginagawa natin, but this routine could be profoundly impact our students' advancements. And beyond the bare walls, yung mga naked walls natin sa mga classrooms ngayon, let this classroom become havens where dreams are nurtured. So a mantra that I could leave to all the fellow educators, happy teachers, happy school. So maging masaya po tayo sa ating trabaho para maging happy din ang ating school. And in return, our ROI, we will be having also happy learners. So talagang kasiyahan lang sa buhay para hindi mabigat ang trabaho. Manalo po at salamat. Happy teachers, Happy happy schools, schools. di ba? At saka gusto ko lang sigurong idagdag to our viewers since I am also Oh. a guest here at Maybe. Ako na Siyempre, it's your time. Naunahan mo na eh. Sige, this time pakinggan natin yung mensahe naman. Ayan, ng ating Sir Kevin. Well, actually, this is just like the message of my mga sisters, kapatid na nagsalita na parang mga beauty queens ngayong umaga. Gusto ko lang syempre bigyan ng pansin yung bigyan ng highlight yung kung binanggit nila na matuto tayong makontento kung ano man yung meron tayo. And of course, hindi naman porkit ito yung binabanggit natin, ikinukwento natin na ang mga nakikita natin ay magaganda, ay wala nang pinagdadaanan ng isang institusyon o ang isang bansa. Even Japan and even other countries and even other institutions and organizations ay may mga kanya-kanya po tayong pinagdadaanan ng mga suliranin. And yun po yung hamon sa atin kung paano dahil kami po ay tinrain dyan, paano natin bilang mga young leaders, bilang mga guro, at bilang mga administrador, mapagkakasya ang resources na mayroon tayo at maibigay yung kalidad na edukasyon na nais nating ibigay sa ating mga mag-aaral. So the challenge is we at least somehow start to act now and then serve as an inspiration to others, to our learners, to our teachers. And let's continue practice the ripple effect na binabanggit natin kanina sapagkat sabi nga ng aming sensei na tinuro niya, unang linggo pa lang, ang dami ko nang naging learning, na huwag tayo laging tumingin doon sa, na kumbaga suntok sa buwan na solusyon, na itong solusyon na gagawin natin ay kaya ng solusyon na ng lahat. Bagkus, we start with small beginnings. At sapagkat yung maliliit na solusyon na ito ay malaki yung magagawa para sa kabuuan. So, let's act now and serve as an inspiration to others. And of course, let me just grab this opportunity, Ate Mabel, to thank these 3 ladies na nakasama natin, Ma'am Chanel, Ma'am Wendy, and Ma'am Tin for allowing us to, or for at least giving us the chance and the opportunity to hear your experiences, our experiences sa 18 araw na napagdaanan natin doon. And this is actually one of the challenges of JICA sa aming mga participants. Papaano natin ngayon maibibigay sa ating mga mag-aaral, sa ating mga institusyon, sa mga kaguruan, yung napagdaanan na atin doon. At isa ito sa mga mumunting steps na naisip natin na gawin para sa ating institusyon, Department of Education dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Ma'am Tin, Ma'am Wendy, and Ma'am Chanel for a wonderful discussion this morning. At sana po ay hindi pa ito ang huli. So sana kung may mga pagkakataon po tayo, whether it is in the form of podcast or kahit simpleng balik-balikan natin po yung mga napagdaanan natin,
ay magawa pa rin po natin. Ayan, may sinasabi si Ma'am Wendy. Ma'am Wends. Wendy! Yeah. Sir Kevin, gusto ko lang pong i-congratulate ang lahat ng bumubuo ng programang ito. This is knowledge sharing actually, and we would like to benchmark from this great practice po para mas marami po wider audience po, more audience po ang to be informed po ng mga magagandang bagay na napag-uusapan natin dito. Congratulations and thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo pong mga schools division superintendents, for school heads, for allowing you guys to be here with us this afternoon. Sa kabila po ng napaka-busy schedule po ninyo mga moms. Thank you very much. Ayan. So, this time, ayan, it's an encouragement for all the teachers ng SDO Cabanatuan City na kaya naman natin to, di ba? Kayang-kaya natin to. Yung mga narinig natin sa ating mga guests, ay actually ginagawa naman natin. Kailangan na siguro is yung consistency. Consistency. Yun lang, yun, di ba? Kaya natin yung mga ginagawa ng ibang bansa. Ako iniisip natin na, ay, ginagawa din namin yun. Oo. Ginagawa naman talaga natin. Ang problema lang, anong extent? Diba? To what extent? Yun, di ba? Saka yung commitment siguro at the Oo, level. di ba? Kasi iniisip ko nga na, pag napapanood ko naman yung mga ginagawa nila sa FB, di ba? Meron din sa Pinas niyan. Eh, yun nga lang, bakit sa kanila effective? Bakit At bakit sa sa atin? atin? Siguro this is one of the points for reflection ng ating mga Pilipino, ng ating mga kaguruan, ng ating mga leaders, na ano ba talaga yung kailangan. At sana doon tayo mag-start. No? Kung ano yung kailangan, doon po natin simulan ang lahat. Siyempre, sakit natin yung effort. Kita natin yung effort ng Curriculum Implementation Division, ng SGOT, ng ating SDS, ng ating lahat ng SDS. officials ng Department of Education na mabigyan ng magandang edukasyon yung mga bata, di ba? So, kailangan lang natin na suportahan Yes. sa puso para yung success. At Yeah. dahil dito, Hello, Sir Kevin. Thank you very much, Yes. Sir Kevin, and sa iyong mga kasama for sharing your experiences sa buong SDO Cabanatuan City. At syempre, this will not be possible. Hindi pa rin po magiging kompleto kung wala ang mensahe ng ating minamahal na Schools Division Superintendent, Dr. Catalina P. Paez. Dear learners, parents, stakeholders, teaching and non-teaching personnel of the Schools Division of Cabanatuan City, my warm greetings to all of you as we embark on a new chapter of learning and growth this school year 2023-2024. It is with delight and excitement that we celebrate the successful opening of classes. As we navigate this academic year, let us foster a community built on respect, empathy, and understanding. Let us celebrate diversity and champion inclusivity. Together, we can create an environment that values everyone's uniqueness and encourages collaboration. I wanted to take a moment to say a big thank you to all of you. Your dedication to education is truly commendable, and it's what keeps our educational community thriving. This initiative, where we are echoing training experiences through this unique podcast session, is a great way of learning. I want to acknowledge our brilliant technical team, the planners, and everyone working tirelessly behind the scenes. And to our guest participants from other schools division offices, a big thank you for sharing your experiences. Your insights are excellent. I am super excited about what lies ahead. More initiatives like this are in the pipeline, and they're all about making our teachers and learners shine even brighter. So keep up the good work and keep that passion for education burning bright.
At dyan po nagtatapos ang unang episode ng Edu Kwentuhan series at umaasa kami, Sir Kevin, na masusundan pa ito ng mga iba't ibang session kung saan mag-a-address dun sa needs ng ating mga guro at syempre para dito sa lalong pagkatuto ng mga bata. Yes, and other education issues. Yes. And of course, salamat po Ate Mabel and of course sa ating pong technical working group Yes, behind the shout camera. out, diba? Shout out sa ating Sa ating IT po officer, IT Sir office, Melvin of Santos, course. sa ating Sir RJ, Sir Norby. Norby, at ang ating Sir John Marie. Syempre, ang ating editor din, Sir Tristan. At sa lahat po ng naging bahagi po ng makabuluhang kaganapan po ngayong araw na ito, maraming salamat. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod na Edu Kwentuhan And series. this has been your planning officer, Mark Kevin Villar. And I am Mabel Aben, the Education Program Specialist of DepEd Cabanatuan City. Muli po, maraming salamat. Bye!